I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga babayan. But anyway, meron akong upload videos. Ito isi-share ko lang sa inyo. Alam nyo kung gaano kagaling itong batang Marcos na si Congressman Sandro. Alam nyo sa edad na 31, no? Nung 19 Congress, hindi pa siya 31 nun. Isang pinakabata na congressman dyan eh. No? Pero tingnan nyo naman ang mga batas na pinasa niya, mga kababayan, ha? Nung 19 Congress. Hindi po ito ha. Ito ngayong 20 Congress ito ha. Itong pinakita ko sa inyo. Ha? Oh. Kaya sabi ko nga, ito si Congressman Sandro. Ha? Bilib ako dito sa batang ito. Dahil sa edad niya ganyan, ang dami niya ng ipinasang batas mga kababayan. Nung 19 Congress, pakita ko sa iyo mamaya kung ilan. So dahil dito, isi-share ko lang sa inyo yung batas na gusto niyang ipasa ngayong 20 Congress. Aba, maganda ito mga kababayan. Ha? Kaya masasabi natin, ito, very qualified dito. Magiging pangulo ng bansa sa darating na mga panahon. Hindi pa nga pwede kasi run for president this coming 2028 mga bes. Kasi ayon po sa saligang batas natin, ang qualified lang tumakbo sa pagka-presidente is 40 pataas. 31 pa lang. O ilang years pa lang hintay natin? 9 years. Naku, tagal pa. O but anyway, maghintay tayo. For sure yan. Nakatadhana na yan sa mga Marcos na mamumuno ng bansa. So dahil dito, babasahin po natin itong mga batas na ipapasa niya ngayong 20 Congress. O ito, umpisan po natin, ano? Sabi po dito, no? These priority bills of House Majority Floor Leader in Ilocos Norte 1st District, Representative Sandro Marcos for the 20 Congress are on point, inclusive, progressive, and people-centered. Maganda ito. O, alam niyo, no? Congratulations kay Congressman Sandro. Ito po yung bagong posisyon niya ngayon, no? House Majority Floor Leader. Napakabigat itong trabaho nito, mga bes, ha? Hindi po basta-basta yan. Ang alam ko lang ang may hawak niya, yung mga matatanda dyan. Kanya lang, binigay sa kanya. Sabi kasi, masipag siya eh. Sabi naman niya sa kanyang interview, kayang-kaya niya. Siyempre, Oxford yan eh. Oh. These are not just proposals, they are a reflection of sincere people-first leadership. I resonate most with the followings. Woo! Promoting the inclusive, sabi dito, development and well-being of the children with special needs reflects deep compassion and a strong commitment to equality. It ensures that no child is left behind. Oh, wow, galing naman. And that every Filipino child, regardless of their ability, is given to the opportunity to live with dignity and reach their full potential. Yes. Kaya nga, importante sa isang tao yung dignidad nung, kumbaga, ay yung quality ng pagkatao mo na alam mo may kakayanan ka. Huwag mong dungisin yun. Oh, kailangan alagaan mo. Oh, iyan lang ang treasure mo yung maganda ang background ng pagkatao mo. Oh, 'di ba? Na wala kang nasasagasaan ng mga tawag dito ng mga ibang tao. You know, parang si Pangulong Marcos Jr. Yan, example na lang natin. Ganun eh. Oh, magiging tayo sa mga kabataan ay magalang tayo dapat. Huwag natin tanggalin yan. Bilang isang Pilipino, ang true identity natin is napaka mabait, magalang, masipag, lahat-lahat. Well, hindi ko naman sinasabi lahat ng Pilipino ganun, pero may Pilipino din talaga na toxic. Katulad ng mga yung mga kumakampi sa Chihuahua, ganun talaga yun eh. Ayan, sabi po dito number 2, the anti-false of harmful. Ito guys yung mga batas, no? Na kanyang ipapasa ngayon. Ito yung number 1, no? Promoting the inclusive development and well-being of our children. Di ba? Ito 'yon. Ito 'yon, Ito yung number 2. The Anti-False and Harmful Online Content Act. Di ba?
Oh, alam nyo naman siguro ito. Ito ibig sabihin nito. 'Di ba? Kung nakikita nyo, no? Alam nyo, I think itong batas na ito maganda ito. Bakit? Ito isa sa mga nagpo-proteksyon sa bawat Pilipino na kung saan inaabuso, kumbaga yung mga nagpapakalat ng fake news, sinisiraan, although mayroon tayong freedom of speech, pero mga kababayan, sumusobra naman, no? Pinipersonal, tulad na lang ginawa kay Pangulong Marcos Jr. Look, tingnan nyo, ang ginawa ni Sara Duterte, ang mga DDS. Kaya ito, ang ginawa ng anak, the anti-false and harmful online content. You see? Pag ito naging batas, maging maingat kayo. Siguradong mananagot kayo. Naibatas niya ito, ginawa niyang talagang isa sa mga bills na ito ay hango ito sa ginawa sa kanyang ama. Totoo yun. Obvious naman, di ba? Kung paano nila binalahura ang Pangulo, binastos, inalipusta, pinagbibintangan kung ano-ano. Yan. Ito yun. Hindi lang sa Pangulo, mga kababayan, kundi sa lahat ng mamayang Pilipino, itong batas na ito, the Anti-False and Harmful Online Content. Kaya mag-ingat kayo, act. Di ba? Aim to protect our people from disinformation, cyberbullying, and online exploitation, and timely and much needed safeguard in today's digital world. You see, ayan including na yan. Protect our people, especially the president. Disinformation, cyberbullying, online exploitation. Yan, kung paano nila binubuli, tulad yan, ang ginawa ni Baste. Binubuli niya si tawag dito, si PNP Chief Torres. Anong tawag sa kanya? Onggoy. Pwede siyang kakasuhan dyan Not only the president, but all the Filipino people. Ayan protect our people. Yan. Kung bakit ito, ipapasa dapat yan, magiging batas ito dahil yan sa mga kagagawa ng mga vloggers na mga toxic sa social media. Tingnan nyo naman kung paano nila sinisiraan ng Pangulong Marcos Jr. Yan. Kaya mag-ingat tayo pag ito naging batas, delikado tayo. Ayan ito pa the President's Official Merit Scholarship Program is a beacon of hope for gifted and deserving students who dream of better future but are held back and financial constraints. Education open doors, and this bill ensure that more doors are open for our youth. Di ba mga bes? Ang galing yan, a Presidential Merit Scholarship Program. Talaga na ito si Congressman Sandro. Ang ganda ng mga bills niya. Ayan hindi na natin action. Masyadong mahaba na masyado. Ito yung number 4. Philippines Heart Center for Disease Prevention and Control Act. Is a proactive step toward making life-saving specialized healthcare more accessible, especially for those suffering from cardiovascular disease, still among the top causes of death in our country. Diba mga bes? Grabe itong batas na ito. Ang tindi The Philippines Heart Center for Disease Prevention and Control Act. Oh my goodness! Ganda naman yarn. Ito pa, number 5. OM goes. Number 5, a free electricity for low consumption household is a concrete way of easing the burden on our most vulnerable families. It's not just about lowering cost, it's about restoring dignity and providing meaningful relief of those who need it most. Each of these measures is protected, sabi dito, empathy, foresight, and a deeply understanding of every struggles many Filipinos face. Ang ganda ng mga ipapasang batas na ito, guys. Ano ba yan? Talo yung mga gurang. Yung batas na si Binoy, si Robin Hood, yung batas niya walang kape.
Alam niyo ba yung batas ni ni Robin Hood? Yung lagi niyang lagi niyang pinagpipilit yung gawing batas yung cannabis. Loko-loko, siraulo talaga. Gusto niya. Ay, mga kababayan, naloka ako dun sa batas ni Robin Padilla. Oh, but anyway, sabi po dito, each of these measures is rooted in empathy, foresight, and deep understanding of every struggle many Filipinos face. Wow, grabe. Ang tindi talaga ni Congressman Sandro, mga bes. Ang ganda ng mga ipapasa niyang batas. My goodness. This is why I truly admire Congressman Sandro. Wow. For his character, quiet strength, diplomacy, eloquence, optimism, and relentless work ethics, he is young, but wise beyond his years, grounded, yet visionary, always working, always listening. Yes, yan po ang namana niya sa kanyang ama. Ito po yung nag-post, oh. Si Yusek Goddess, Hope Liberian. O yan, siya nag-post niyan. I-research nyo. Ito po ang gusto ko kay Congressman Sandro. Ako, kahit hindi si Yusek, ito gusto ko talaga siya. Bakit kanyo? Itong batang ito hindi pala away. Pero mga kababayan, pag nagsalita ito, wagas. Tago sa puso, tatamaan ka talaga Parang si papa niya. Tingnan nyo yan. Naloka ako. Ang ganda nitong batas na ito. Biro nyo mga bes, na yung batas ni Robin Padilla, kung natatandaan nyo, wala siyang batas na gustong ipasa, kundi yung cannabis. Gusto niyang gawing legal yung pag-take ng cannabis doon sa mga may sakit. Pero ako disagree ko. Ayaw ko, mga kababayan. Gagawin mo addict yung mga may sakit. Naloka ako. Sobrang tawa ko talaga ito kay Robin Padilla sa batas niya. Walang kakwenta-kwenta. Ben, si Bato o si Bongo? Wala. Sa batas na gagawin ni Congressman Sandro. Yan po ang gusto ko talaga sa kanya. Matalino ito pa, dagdagan natin. Ayan kompleto detalyado. First 10 priority bills for the 20 Congress ni Congressman Sandro. Number 1, promotion of the inclusive development and well-being of children with special needs. Yun kanina, mga kabiba. Yung unang binasa natin. No? Number 2, Anti-False and Harmful Online Content Act. Ayan. Mag-ingat sa mga nagko-content. Mayroon tayo talagang freedom of expression, pero wag masyadong below the belt. Pag hindi na, makukulong ka yan Kasi batas Establishing the Presidential Merit Scholarship Program. Woo! Ganda. Number 3 yan Number 4, Philippines Heart Center for Disease Prevention and Control Act. Galing talaga niya. Bata-bata niya pa pero grabing utak niya, guys Nakikita niya ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Sabi sa inyo basta Marcos, kapakanan lang ng mamamayang Pilipino ang inatupag. Tingnan nyo naman itong mga batas na ito. This is for the Filipino people. Hindi yung pansarili lang. Lahat yan, makikinabang. DDS ka man o dilaw, makikinabang. Pag itong mga batas ito, talagang pagbatas na, no? Kailangan bilis-bilisan niya dahil para mapirma ng kanyang ama, no? 'Di ba? Free electricity for low consumption household. Woo! Galing, no? Ganda talaga. Gusto ko yan, guys. Ito pa, number 6, establishing of Department of Migrants Workers Provincial Office in Ilocos Norte. Maganda din yan. Ito pa, number 7, upgrading LCGH into a level 2 hospital and increasing its bed capacity from 50 to 100. Woo! Wala ba kayo napapansin? Lahat ng mga bills na ito para sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Sinabi ko na naman, di ba? Number 8, establishing the Mariano Marcos State University Hospital, a level 3 hospital. Ay, wow.
Galing naman yarn. Oh, ito pa. Number 9, establishing Ilocos Norte Provincial Sports High School. Oh, maganda rin yan. Bangi Renewable Energy Industry Training Center. Oh, di ba? Ang ganda talaga ng kanyang guys, mga priority bills. Wow, ganda naman yan. Tingnan nyo naman, kabata-bata niya. Tingnan mo yung mga isip niya, parang matandang-matanda na. Ito yung mga mga bills na ito po yung mga bills na pinasa niya nung 2019 Congress. Sa 19 Congress, mga kababayan, yan po yung mga batas na ipasa niya. Congressman Sandro Marcos, Senior Deputy Majority Leader, 1st District, Ilocos Norte. Principal Author Bills 240, Co-Author Bills 75. 19 Congress po yan, mga kababayan. Yan po ang nakanyang naipasa. 240. Ang dami niyan, mga bes, ngayon, itong 20 Congress. Ngayon, ito ngayon ng 20 Congress. Di ba? 10 pa lang yan, First 10 priority bills for the 20 Congress. First 10 pa lang yan. May madadagdagan pa dyan, mga bes. Maganda mga bills na kanyang ipapasa, mga beswa. Biro nyo yun. Bata-bata pa yan, pero tingnan nyo naman, kagaling-galing niya. Kaya mas okay yan. Hasang-hasa sa pagiging politician. Dahil ang papa niya nag-umpisa po yan sa congressman. Gobernador. Biro nyo yun. Senador, lahat, ang dami. So, maganda ito. Darating ang panahon, kahit sabihin mo pareho mag-ama yan, pero yung kanya-kanya silang galing sa level ng pamumuno. Kung magaling yung lulo niya, magaling ang papa niya, baka mas lalo ito. So, yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update sa inyo. Thank you for watching. Abangan po natin ito sa pagiging to be the next leaders ng Pilipinas. Kaya nga, abangan po natin ang mga magagandang gawa nitong batang Marcos na ito, no? At in the future, nakatadhana na po yan sa kanyang mga kamay ang pagiging pangulo ng bansa. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines.